Hi everyone! Good morning. So, ang topic natin for today is mahirap bang intindihin ang Biblia? So, yung Bible kasi talagang nakadesign siya para lahat kaya siyang maintindihan. Bata man o matanda, matalino o kahit normal lang or ordinary lang, hindi ganun ang mag-isip, kaya intindihin ang Biblia. Pwede siya sa matatalinong tao kasi para siyang bukal na laging may bago. Hindi siya mahirap intindihin. Parang may magic siya na laging may bago at bago kang matututunan. Kahit paulit-ulit mo na siya binabasa. Ganyan yung Biblia. No? So, sobrang malinaw siya to the point na kahit bata kaya maintindihan. And at the same time, kahit matagal mo nang pinag-aaralan, hindi ka na maboboring. Kasi sobrang rich, sobrang lalim. Kahit matagal mo siyang pag-aralan, hindi ka ma-exhaust. Kasi hindi mo pa makukuha lahat ng katuruan. Kasi laging merong nire-reveal. So, yung first natin ngayon is magmumula sa Romans chapter 15, verse 4. At sabi dito, for everything was written in the past was written to teach us. So the truth, endurance, taught in the scriptures, and the encouragement they provide, we might have hope. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat noong una ay isinulat upang tayo ay matuto. So, yung sinasabi dito ni Apostle Pablo, yung Biblia, during their time or Old Testament, sinasabi dito na sinulat ito para sa atin ngayon. Para maturuan tayo, matuto tayo. So, ibig sabihin, yung Bible is talagang kapahayagan ng Diyos na para sa atin, para matuklasan at malaman na hindi po ito mahirap maunawaan. Madali lang maunawaan ang Biblia. So, merong talata sa Bible or detail sa Bible na mahirap maunawaan kasi yung kabuuan ng Biblia, kabuuan ng story ng Diyos, napaka madali lang maintindihan. So, the first teaching is the Bible, God's revelation. Huwag tayo maniniwala na nagsasabi na yung Biblia mahiwaga, mysterious na hindi natin maintindihan. Or meron lang ilang tao makakaunawa niyan na pwede magbasa niyan. Or ilang nag-aral lang, mga dalubhasa ang makakaintindi. Sa mga seminarian, meron kasing mga sekta or religion nagsasabi na ang Biblia ay para lang sa mga nakapag-aral nito. So, hindi daw para sa mga ordinaryong member. May mga ganun. So, yung unang puntos natin is sinasabi dito na yung Bible, kapahayagan. Ibig sabihin, hindi itinago. Hindi siya tinago sa kahulugan sa halip. It's a revelation na hinahayag. Talagang gusto ng Diyos na malaman ng lahat. Malaman natin, matuklasan natin, kaya tinatawag na revelation. So, ibig sabihin, kapahayagan. In yung book of Revelation, yung buong Bible ito ay revelation, kapahayagan ng Diyos. Meron isang specific book na tinatawag na Revelation. That is the Apocalypse na nasa huling aklat ng Bible. Na kahit yun po, kapahayagan pa din po yun. Hindi yung kinoncealed, hindi yung tinago. At totoo na yung aklat na ito is mahirap ma-interpret. Mahirap talaga na maunawaan. Pero, hindi ibig sabihin, tinatago ng Diyos yung kahulugan sa atin. Yung revelation kasi, hinahayag niya na gusto niyang malaman natin. That's why dapat lang na aralin natin yung Bible because the Bible is God's revelation. 2, the Bible tells one big story of redemption. At ito ang pinakamahalaga sa lahat. Yung Biblia, huwag tayo masyadong ma-entangled or sa mga maliliit na portion ng Biblia. Minsan kasi may mga tao nakafocus lang dun sa impyerno or nakafocus lang sa mga anghel or may specific na nakafocus sila. So, parang merong intriga kang
ibinibigay sa portion ng Bible na ma-intrigue ka. Meron kasi mga topic doon na marami kasi na nagpo-focus lang doon sa mga maliliit na bagay. Samantalang ang Bible, it tells us one big story of redemption. At yun ang pinakamahalaga sa lahat. Ano yung story of redemption? Unang pagliligtas ng Diyos. God created heaven and earth, all the people. Na first part ng story ng Bible na lumikha ang Diyos ng tao sa mundo. Ang problem, ang tao nagkasala, nagkaroon ng fall. So the creation of fall, nagkasala ang tao, niloob ng Diyos na tubusin sila, ipanumbalik sa Kanya. Bagamat ang tao nagrebelde, ninais ng Diyos na ibalik ang tao sa Kanya sa pamamagitan ng pagsugo ng Kanyang anak na si Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay para lahat ng mananampalataya is makabalik mula sa pagrebelde patungo sa Diyos. So that is the Bible, story of redemption. Paano ka niligtas ng Diyos? Paano ipinakita ng Diyos gaano ka kamahal? So, gaano tayo kamahal na namatay ang Panginoong Hesukristo sa krus at ibinalik ka sa Diyos. That is the story of redemption. At ang dulo ng history ng sangkatauhan, makakabalik na ulit sa Diyos. So, may mga bansa na nagrebelde, makakabalik ulit sa Diyos, manunumbalik, di ba? And pangatlo is yung Bible is sufficient for all our spiritual needs. God created people, yung mga tao na nagrebelde sa Kanya, and God redeemed back to Himself. So, at the same time, yung pagkain natin araw-araw, sapat ang Bible para masupplyan yung spiritual needs natin. At huwag nating hayaan na maging malnourished tayo. Kung paano tayo kumakain ng pagkain, kumakain ng physical para ma-nourish yung physical na pangangatawan natin, ganun din po ang ating spiritual sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And the Bible is sufficient for all our spiritual needs. At sapat ang Bible to nourish us para maging malusog tayo sa ating buhay spiritual, sa ating relationship sa Diyos. Now, paano natin apply sa buhay natin? Number 1 is take full advantage of God's revealed word. I-advantage natin advantage na yun na basahin yung revealed word of God para sa buhay natin. Read God's love letter every day. Ito na yung God's letter. Kung may mensahe ng Diyos sa atin, buklatin mo yung Bible kasi yun yung isang way ng paraan ng God para mag-send ng message sa atin, ng love sa atin. And number 3, application sa life natin, nourish a spiritual life through the Bible. So, kinreate yung Bible para ma-nourish yung spiritual life natin, para ma-guide tayo. Kumbaga parang, yung Biblia, so that is the ultimate love letter at wala nang hihigit pa. So, when we nourish our life with spiritual food, kung paano natin naalagaan yung katawan natin, how much more ang spiritual na pangangailangan natin, na dapat minimit natin yun, ninonourish natin sa pamamagitan ng Biblia. And sabi dito sa Job chapter 23 verse 12, sabi dito sa verse na to, yung mindset dito, I have not departed from the command of His lips. I have treasured the word of His mouth more than my daily bread. Sinusunod ko ang kanyang mga utos at iniingatan ko ito sa aking puso. Pinahalagahan ko ang mga salita niya ng higit pa sa pang-araw-araw na pagkain ko. Isipin niyo po yun, no? Sa sumulat na to, para sa kanya mahalaga ang salita ng Diyos kaysa sa pagkain niya araw-araw. Kaya napakaganda na i-practice natin sa life yun as a self-discipline. Na bago tayo kumakain ng physical na pagkain, meron tayong spiritual na pagkain to protect us, to guide us
and hope this simple verse you learn something.